Malakas ang paniniwala ni Senador Cynthia Villar dito po sa grupo na SBSI na isa raw itong grupo ng mga sindikato. Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kaibigan. Pero bago po yan ay welcome back ulit ito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat, naway nasa mabuti pong kalagayan. Mag-iingat lang palagi, sama po tayo naroon. At base na nga dito sa balita galing sa News 5 o sa Frontline mga kaibigan, ito ngang si Senador Cynthia Villar ay malakas po ang kanyang paniniwala na ito nga ang SBSI o itong kulto dyan po sa Socorro, Surigao del Norte ay isa raw grupo ng sindikato. At gusto na nga ng senadora na ito pong mga membro na nandyan pa sa nasabi pong sitio Kapihan ay paalisin na at hanapan ng lugar kung saan po sila ililipat. Gusto na ngang buwagin ng senadora ang grupo ng sindikatong ito. At yan po ay panoorin natin ang balita galing po sa News 5. Tinawag na sindikato ni Senator Cynthia Villar ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Puro pera lang daw kasi ang gusto ng mga miyembro nito. Narito ang aking report. Dinideputize po natin itong mga community. Kabilang sa mga naging sentro sa pagdinig kanina ng Senado sa budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang lupang kinatitirikan ng mga miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Hindi pa rin kasi napapaalis sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa sitio Kapihan sa bayan ng Socorro. Yan ay kahit pa malinaw na protected area ng gobyerno ang naturang lugar. Higit 3,000 ang populasyon ng SBSI sa sitio Kapihan. Pero sabi ng DENR sa Senado, isang tao na lang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar. Base yan sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA. Technically, yung mga tao po doon hindi na sila tenured. Isa lang po, si Oscar Arcolar. He was the only one remaining. Pati po si Senyor Aguila hindi tenured. Ayun. Kaliwat ka ng paglabag sa DENR permit ang nakita rin daw ng ahensya nang bumisita ang kanilang team sa SBSI compound kamakailan lang. Kabilang na dyan ang pagpapatayo ng checkpoints, volleyball court, radio station at maging ng recording studio. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta mapaalis ng DENR ang mga miyembro ng SBSI. Kasi ang mahirap po ma'am, if we decide right away, the resettlement is one issue. Because these are around 3,000 individuals. But families yan. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ng Doon. 1,000. Maghahanap ka lang ng energy project, ililipat mo sila doon. Wag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot Ayun. kayo. Wala kayong decisiveness. Ayan mga kaibigan, no? At may punto po si Senador Cynthia Villar dyan, no? Parang takot nga itong mga taga-DENR. Kung naalala po natin mga kaibigan, doon nga sa Senate hearing, no? DENR mismo ay hindi nga pinapasok. Doon po sa mismong sa loob ng grupo ng SBSI mga kaibigan, no? Hanggang doon lang po sila sa may gate at hindi nga sila pwedeng pumasok, no? Na imbes na yun ay kanila talagang jurisdiction bilang DENR mga kaibigan na alamin po ang nasa loob po ng lugar na iyan mga kaibigan. Pero ang nakakapagtaka po ay takot na takot po sila dito sa grupo na ito mga kaibigan. So tama po naman si Senador Cynthia Villar, no? Na dapat po ay hindi po sila matatakot sa mga taong ito. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, may lupa naman daw na yan. pwedeng paglipatan ng SBSI members sa Surigao Yun City. naman pala. Yun nga lang, malayo ito mula sa bayan ng Socorro. Kaya nangangamba ang DENR kung papayag dito ang mga miyembro ng SBSI. Wala naman silang choice. Ayun. Huwag mong sasabihin okay, wala silang choice. Pag binigyan mo sila ng choice, hindi susunod Ayun. yan. So yan, tama po yan mga kaibigan, no? Bakit ay pagbigyan pa sila ng pagpipilian? Kung papipiliin po yan mga kaibigan, talagang hindi po yan naalis. Diyan lang po yan talaga sila sa sitio Kapihan. Ayaw po yan umalis na kung saan-saan po na lugar sila ililipat mga kaibigan. Tama po naman si Madam Cynthia Villar dito. Kaya itong
ating mga nasa DNR mga kaibigan, no, ay nakikita po natin dito na mayroon pong hindi po maganda na mga kanila pong mga ginagawa po na mga moves patungkol nga dito sa grupong SBSI na ito mga kaibigan. At nandyan po sa kanila ang takot. Iwan ko kung totoong takot kaya ito mga kaibigan. Kasi you cannot, illegal sila dun eh. Yan. May mungkahi rin ang senadora para mahikayat na umalis sa mga miyembro. Hindi yan nalipat, hindi Yun. binibigyan ng pera. Ayan. Yan pala. Ako sanay na ako dyan. Kahit bigyan mo ng bahay yan, pag hindi mo binigyan ng pera, ayaw lumipat. Ayun. Dagdag pa ni Villar, Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Oh. Kasi alam mo, yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Yun. Pero yung syndicate, pera, ang gusto, napakalaking pera. sa huli inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 24.5 billion peso budget. So yan mga kaibigan, ano? At tama po naman ang obserbasyon ni Senador Cynthia Villar dito. Dahil nga ay mismo nga ari-arian po nila ay binibinta nga nila mga kaibigan para lang po sila ay lumipat dyan sa Sitio Kapihan, no? Sa grupo nga ng isang kulto na SBSI, no? At tama po naman na marami din pong mga tao na kahit nabigyan mo pa ng bahay, marami nga tayong napanood dyan mga kaibigan, ano, na binigyan na ng bahay pero yung bahay ay tinitirahan lang saglit at pagkatapos ay binibinta. Marami po yan mga kaibigan, no, sa mga gumagawa ng mga charity vlogs na nagpapabahay nga sila mga kaibigan at nagtaka na lang po sila nang binalikan po nila ay iba na pala ang may-ari ng mga bahay na kanila pong mga binibigay. So tama po dito ang sinabi ni Senador Cynthia Villar na yung mga ganong klaseng tao ay mga sindikato po yan dahil nga ay ang hamon po nila dyan pira, kaya ay nandyan po sila sa nasabi pong grupo na iyan sa SBSI para po ay siguro may nakita po sila sa lugar na dyan mga kaibigan sa Sitio Kapihan at yun na nga ay ayaw nilang papasukin ang mga DNR dahil nga sa kanila pong mga masamang balak sa nasabi pong lugar at base na nga sa sinabi po dito sa balita na ito mga kaibigan na marami nga nakikita ang ating DNR na mga nilalabag, no, itong grupong SBSI. So doon pa lang ay nakita na po natin na talagang mayroon po silang mahalagang pakay sa lugar na dyan. Hindi lamang po, no, sa ay gumawa po sila ng organisasyon para po ay sila po ay magtutulungan na alagaan ang nasabi po na lugar na iyan sa Sitio Kapihan. Pero kung hindi ay dahil ito pong mga leaders ay mayroon pong masamang balak sa nasabi pong lugar mga kaibigan. Yun po naman ang talagang nakikita natin dito. Kaya ay itong mga membro kilit din po nila na dyan lang po sila, ayaw po nilang umalis, no? Kaya siguro ay dapat na po talaga na gamitan po ng kamay na bakal ito pong mga membro na ito para po ay magsingalisa na po dyan. Pero siyempre ay tama po naman, no, na bigyan po sila ng lugar na malilipatan na kahit po ay mas maganda nga, mas malayo dyan po sa lugar, no, sa Sitio Kapihan. Baka kung malapit lang ay ilang bulan lang o linggo ang lilipas ay babalik na naman dyan sa nasabi pong lugar na iyan mga kaibigan. So mas maganda nga kung nasa malayo po sila ililipat mga kaibigan. Nasa kanila na po kung sila po ay sang-ayon man o hindi, basta't ang ating pong gobyerno ay nagbigay na po ng lugar na para po sa kanila mga kaibigan. So hindi po masama ang hangarin ng ating gobyerno para po sa mga membro ng SBSI o itong kulto dahil nga ay bibigyan po sila ng lugar na kung saan po sila titira mga kaibigan, no? Pero kung aayawan po nila yan, so wala pong mali ang ating gobyerno dyan. Hindi po masisisi ang ating gobyerno dahil nga ay ginawa naman po nila ang nararapat na gawin at
para na rin po ay mahinto ito pong mga kahibangan, ito pong kulto na ito na ay halos lahat po ng membro naniniwala na ito nga si Senyor Aguila ang misiya, yung umano mga kaibigan, na hindi nga halos makasagot sa mga katanungan doon po mismo sa ginawa po na investigasyon sa Senado mga kaibigan. Pero para sa kanila ay ito po ang reincarnation daw ng Senyor Santo Niño. Nako, kaya mga kaibigan, no, para sa akin po ay sana po ay gagawin na hanggat maaga na mapaalis na po ang mga membro na yan dyan po sa Sitio Kapihan. Doon po sa malayo talaga ang mas maganda mga kaibigan para sa akin po, no. At agree po ako dito kay Senadora Cynthia Villar, no, na itong ating mga DNR din ay dapat, no, na hindi po sila matakot at hindi po nila bibigyan ng choices itong mga membro ng nasabing kulto mga kaibigan, dahil kapag bigyan mo po yan ng choices ay talagang ang pipiliin po dyan ay manatili po sila sa lugar na yan. Alam po natin na sa lugar na yan mayroon na rin po silang mga natitirahan na libre mga kaibigan, no? So isa pa ay nandyan din po ang kanilang kinikilala na tagapagligtas mga kaibigan. So ano po inyong mga komento patungkol po dito sa ating tinatalakay mga kaibigan? Paki-comment na lang po sa ating comment section, at kung maaari din po, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at paki-share mga kaibigan. At muli po, ako po ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video sa mga news update, no? Maraming salamat po sa lahat. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, ayan, mag-iingat lang po tayo palagi saan po tayo naroon. At muli po mga kaibigan, ako po ay magpapaalam muna at see you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang mag-iingat saan po tayo naroon.